Yan, so praise the Lord. God is so good, amen? So yun dito yung naranasan niyo yung pagkilos ng Diyos kanina. Alam niyo ba yung Spirit of the Lord, the Holy Spirit is on fire. Kaya nga tayo on fire ngayon. No? Sa init natin nararanasan. Pero okay po yun. Makakabawas po siya ng calories. Tama? Yan, so praise the Lord. But before anything before anything else, can we bless the person next to you? Sabi mo, I bless you. I bless you. Sige, let's spread the blessings of the Lord. I bless you. I bless you. Sige pa, spread the blessings. Sabi mo, yung kabila mo naman. Sabi mo, I bless you, brother. I bless you, sister. Yeah. At pag ikaw ay recipient, sabihin mo naman, I receive the blessings. Remember, the Bible said there's a power in our tongue. Lahat na lumalabas siya sa labi mo, ay meron po yung blessings or curses. So pag bless mo yung katabi mo, sinabi mo I bless you, the blessings of God will flow upon his life. Amen? Amen. So praise the Lord. As my brother said, ako po yung pinaka-youngest brother nila, pero mas mukhang bata ata si Pastor Bobby. Tama ba? Saka mas pogi siya sa akin. So praise the Lord. Kami po ay galing sa JA1 Cayman Islands. Ang ating pong church doon ay going to 19 years this year. Yan, at aming pong guest speaker. Last year po, yung aming 18th anniversary, Bishop was came sa Cayman Islands. And this year po ay si Doc Jing Abad. Sino po nakilala kay Doc Jing? Yan, siya po ang aming speaker this time sa darating na October. So praise the Lord. I want you all to listen to the Word of God. Because I know and I believe lahat ng Word of God, pagka inyo pinapakinggan at tinatanim sa inyong mga puso, ito ay magman-manifest yung blessings. Amen? But before anything else, let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this wonderful morning, O Lord, for the privilege to worship you and magnify your name in this place, O Lord. Truly, O God, we felt your thick presence in this place, O Lord. Maraming po salamat, Panginoon, sa presensya mo. Dinalaw mo kami, Panginoon, sa umagang ito. And I pray, O God, lahat, Panginoon, ng hindrances, O Lord, ng iyong mga salita, na pwedeng humadlang, Panginoon, upang hindi namin ma-receive ang blessing niyo, O God, sa isip namin, sa puso namin. Lord, we ask Him for the forgiveness. So that, O Lord God, your blessings of your word ay ma-receive ng bawat isa. Thank you, Father. To you all the glory and praises. In Jesus' name, Amen. But before anything else, pwede ba nating banggitin ang ating JA1 tools, yung ating JA1 verse, Luke chapter 4, verse 18 to 19. Sige po, sabay-sabay tayo. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recover sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Ang ating pong J1 culture, ikaw ito yung J1 culture niya. Sabihin mo, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. JA1 culture, and that is you. Amen? So sa umagang ito, I asked the Lord, ano bang pwedeng ituro sa JA1 Pasig? And the Lord lead me about Jesus. And tamang-tama po yung ating inawit kanina is all about Jesus. Beautiful Savior, wonderful Savior. Amen? So, the title of my message this morning ay pinamagatan kong, Your Miracle is Here. Pakisabi mo sa katabi mo, Your miracle is here. At akin po nabalitaan na this is your first Sunday sa lugar na ito. Amen? And I believe your miracle is here. Amen. So, all of us ay may pangailangan sa buhay. Tama? Lahat po tayo, meron po tayong pangailangan. It doesn't matter who you are. Even you are the rich person in this world, meron ka pa rin pangailangan. Lahat tayo meron yan. Meron tayo mga problema na dumarating na minsan hindi natin nasa-solve. Amen? May mga problema na kaya mong i-solve, but there's some problem that you couldn't solve. Hindi mo siya ma-solve. And also, meron ding sickness that someone is battling right now. May mga taong right now na meron mga sakit right now na hindi natin nakikita physically, pero deep inside of them, meron silang dinaramdam.
Meron din sa atin na dealing with a broken heart and a broken life. Tingin buo siya, pero wasak siya. And this time, I have a good news for you. The miracle working God is here. Amen? The miracle working God is here in our midst. At dito po siya. So, walang anumang problema na di kayang isolve ni Jesus. Pakisabi mga, Jesus is my life. Yeah, so, praise the Lord. Kasi bakit ko nasabi, and I'm pretty sure, I'm 100% sure that Jesus is in our midst. Why? Because in Matthew chapter 18 verse 20 says, sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, Jesus is pertaining this, naroon akong kasama nila. So we are more than 2 or 3 here. I think, ang bilang nito, mga less than 100, tama ba? Mga 99? Tama, mga 99? So, I believe in my heart that Jesus is here. Because siya mismo nagsabi, 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. So si Jesus ay nandito, and He's listening to you right now. Sabi nga gano'n, no? To preach the acceptable year of the Lord. Our God is the God working out, miracle working God. Ang Diyos natin ay gumagawa ng mga himala. Amen? So, Acts chapter 10 verse 38, sabi dito, kilala ninyo na si Jesus na taga Nazareth at alam din ninyo kung papaanong pinili siya ng Diyos at kung papaanong pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na saan man siya magpunta, ano sabi kanina? 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. So Jesus is here, at sabing ganoon, at alam din ninyo na saan siya magpunta, gumagawa siya ng kabutihan sa mga tao at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Sapagkat kasama niya ang Diyos. Kung ikaw meron sakit karamdaman sa oras na ito, I believe kaya kang pagalingin ng Diyos. It doesn't matter the doctor said that they're hopeless situation, pero kay Lord, walang hopeless. Amen? Kay Lord, laging may possible. Ngayon, pumunta po tayo sa isang story sa Bible, and I want you to listen carefully with this story. Kasi pinakita dito that Jesus is also really God. Marami po kasi nagsasabi, speculation, that Jesus is not God. Marami mga religion sabi nga na, Jesus is only a prophet. Marami naman sabi, tao lang si Jesus. But we as a Christian, those who are believe in the Bible, we believe that Jesus is God. Amen? He is part of the Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Isa siya sa tatlong persona ng Diyos. Kaya simulan natin itong story ito. Sa Mark chapter 2, verse 1 to 12, dito po iikot ang ating istorya. And I believe, bago tayo lumabas sa lugar na ito, maraming pagagalingin ng Diyos. Maraming bubuin ng Diyos. Maraming masosolve ang problema niya. Amen? Sige ba, simulan natin. Sabi sa verse 1 and 2, pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum. Agad namang kumalat ang balitang naroon siya. Kaya napakaraming tao nagtipon. Doon sa tinutuluyan niya, hanggang sa wala ng lugar kahit sa labas ng pintuan. Grabe talaga si Lord. Alam niyo ba, pag sinabing crowd during the time of Jesus, ibig sabihin po ng crowd is more than 100 people. Ganun po karami lagi ang sumusunod kay Jesus. At ipinangaral niya sa kanila ang salita ng Diyos. Habang siya'y nangangaral, may mga taong dumating kasama isang paralitikong nasa higaan na buhat-buhat ng 4 na lalaki. Yan. So meaning, meron sa isang kaibigan na paralitiko, ibig sabihin nun, hindi makagalaw, baldado na, may 4 siyang kaibigan. Nadila siya doon. Dahil sa dami ng tao, hindi siya makalapit kay Jesus. Kaya binutasan nila ang bubong sa tapat ni Jesus at sakay binaba ang paralitiko na nakahiga sa kanyang higaan. Kita niyo ha? How desperate this person. Sometimes we have to show to God that we are desperate as well for the miracle. Imagine, binakbak nila yung bubong in order yung kanilang friend na ibaba. Amen? See, dito yung friend niya na may sakit na gusto niyang gumaling. Amen?
So I believe the Lord is going to move in our midst this morning. So ito ngayon, verse 5. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sabi ko na, take note ha, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, Jesus pertaining for the fourth person, hindi doon sa paralatiko, doon sa may kaibigan niyang apat. Anak, sabi niya gano'n, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Kita nyo. Sinabi ko kanina na si Jesus is God. Imagine that every time mini-mention ni Jesus na siya ay Diyos, etong mga tinatawag na Pariseo ay sinasabi sa kanya, it is a blasphemy. Pag sinabing blasphemy, sabihin nun, ginagawa mong Diyos ang sarili mo. Kita mo ha, sabi dito. Nang makita Jesus sa kanilang pananampalataya, narinig ito, anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Kasi doon po sa unang panahon, ang nagpapatawad lamang po ng kasalanan ay ang Diyos. Amen? Nakuha ba natin? Ang Diyos lang. Kaya nga pagka naririnig ng mga Pariseo, it's a blasphemy. Sabi niya, ito'y karumal-dumal na sabihin mo, ikay katumbas ka ng Diyos, na ikaw ay Diyos din. Pero sinabi niya, ang kasalanan mo ay pinatawad. Kasi only God can forgive sin. Siya lamang ang pwede makapagpatawad ng kasalanan. Ngayon, sabi ito, narinig ito ng ilang mga tagapagturo ng utusan na nakaupo roon, sinabi nila sa kanilang sarili, bakit siya nagsasalta ng ganyan? Nilalapastangan niya ang Diyos. Walang makakapagpatawad ng kasalanan, kundi ang Diyos lamang. But Jesus forgive this paralytic man sa kanyang mga kasalanan. So in this verse, we as a Christian, if somebody tell you that, no, Jesus is not God, pwede niyo pong sabihin to, hindi, ang Diyos namin nagpatawad, kaya siya ay Diyos. Kaya sabi dito ha, nalaman na God ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya sa kanila, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba mas madaling sabihin sa paralatiko? Pinatawad ng iyong kasalanan, ang iyong mga kasalanan, o tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad. For me, I think it's very easy to say, I am forgiven by God. Kasi sabihin na you are paralyzed for so long, at bigla ka na lang pinatayo ni Lord. Amen? So, ang Diyos po natin gumagawa ng miracle. Pakisabi nga sa katabi mo, ang Diyos natin ay gumagawa ng miracle. Some of them telling that in our time right now, there's no miracle. But I believe, Jesus said in the Bible, I am the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos ay pareho lamang kahapon, ngayon, magpakailanman. Kung siya'y gumagawa ng miracle noon, gagawa rin siya ng miracle ngayon. Sino dito nag-expect ng miracle sa buhay niya? Para walang tumaas ng kamay. Sino dito yung gusto ng miracle ng Lord? Ito sinabi niya, tumayo ka, buhatin mo iyong higaan at umuwi. Tumayo nga paralatiko, agad na binuhat ang kanyang higaan at lumabas habang nakatingin ang lahat. Grabe yun, no? Grabe nga kapangyarihan. Namangha ang lahat at pinurin lang Diyos. Sinabi lang, ngayon lang kami nakakita ng ganito. Kasi po, yung paralatikong yun, kilala nila eh. They know the person. Hindi siya nagpipretend. Talagang paralitiko siya. Kaya nung nakita nila, grabe miracle to. So ngayon, balikan natin yung storya, isa-isayin lang natin. No? Sinabi sa istorya na nalaman ng mga tao na si Jesus ay nasa isang bahay. Eh gano'n naman lagi ang tao, di ba? Pagka saan merong biyaya, alam natin kaagad. Uy, may ayuda si Mayor. Puntahan tayo lahat, no? O si Pastor Bobby daw, mamimigay ng panalangin. Magpipray kayo lahat. So, natagpuan ng mga tao at madaling napuno ang bahay at walang makapasok. As I said, pag sinabing crowd during time of Jesus, grabe po yung crowd na yun. Hindi lang po siya 5 tao, 10 tao, kundi daan-daang tao po. They follow Jesus because Jesus doing miracles. Sumusunod sila kasi gumagawa Diyos ng miracle. However, ang lagi sinasabi ng Lord pag mayroong gumagaling, na huwag niyo ipamalita. Pumunta lang kayo sa Pariseo at sabihin niyo kayo gumaling. Kasi Jesus don't want only na matawag lamang siya na nagpapagaling. Because the reason why Jesus came on this earth is to forgive our sin.
And then, that's the most important. Your life, ang iyong buhay, ay magkaroon ng katiyakan na ikay makakapunta sa langit. Yung physical, it's normal for God. It's very, very simple lang sa Kanya. Pero yung makapunta sa langit, ito po ay maraming mga tao na fail dito. Ganito natin. Kaya na po ang bahay, ang bahay na nabalitaan na si Jesus ay nandoon. Yung iba na nga lang, sumisilip na nga lang sa bintana eh. Kasi nga sobrang dami na. Yung iba naman ay nagsisiksikan sa pintuan just to get closer to Jesus. At yung iba naman ay nasa paligid na lang ng yard. Tumitingin na lang. Pero alam niyo ba, sabi nga nila, ang biyaya daw lagi nasa harap. Amen? Kasi pag nasalita ang pastor, nabibiyaan kayo ng laway. Alam niyo ba yan? Hindi, kahit saan naman, di ba? Ang sa harap, ang tinatawag po diyan ay ang tawag dito, ay ang kusina ng bahay. Lahat na nasa harap, sila muna nakakuha ng biyaya. Sino yung nasa harap ngayon? Ha? Ay, sa likod din naman, syempre. At yung iba naman ay nasa paligid lamang. Lahat ng tao ay nakikinig sa Word of God. Alam niyo ba pagka ang Word of God na pinag-uusapan, ang tao nakikinig talaga. Kasi ganito yan. Pag ikaw ay first time mo makarinig ng Word of God, there is something happening in your life. Kasi remember this, nung nagkasala si Eva at Adan, doon sa may Garden of Eden, at nung sinabing mamamatay ka, ang namatay po doon ay relasyon natin kay Lord. Ngayon, dahil namatay ang relasyon mo kay Lord, na ikaw nakarinig ng Word of God, nagkaroon ngayon ng muling pagkabuhay. Kaya every time person listening to the Word of God, uwaw na uwaw yan. Amen? Kaya during that time, lahat ng tao na nakikinig kay Jesus, they are amazed with the Word of God. Amen? Tuwang-tuwa sila sa Word of God. Lahat ay nagpupilit na marinig ang Word of God na mayroong hope and encouragement mula sa bibig ni Jesus. Amen? John 1:1, sabi gano'n, siya mismo ang salita. Siya ay nagkatawang tao, ang salita ay nagkatawang tao, siya rin din po yun. Biglang may dumating sa isang lalaki na may sakit. Itong istorya, this is the main point of this story. May dumating na magkakaibigan, nadadal lang kayo ng kaibigan. Sinabi ng Bible, ang lalaki ay paralyzed. Ibig sabihin nun, hindi na makakilos, hindi na makatayo. Yan ang paralyzed. Sinabi sa story ng lalaki ay bitbit ng 4 na lalaki papunta kay Jesus. I believe, tayo mga kaibigan natin, kaya silang gumaling sa pamagitan ng ating pananampalataya. Remember the Bible says in the book of Acts chapter 16 verse 31. Sabing ganoon, pag ikay naligtas, ang iyong sambayanan din ay maliligtas. Not only you will be saved, but also your family will be saved. Amen? So ngayon, pag tayo pinanalangin sa ating mga kaibigan, sila po'y pwede rin gumaling. Because of our faith. Kailangan ng tulong ng paralyzed na lalaki. Definitely. Kaya lang hindi siya makakilos. Kaya kailangan niyang makita si Jesus. Kailangan niyang makarating sa kinaroroonan ni Jesus. Kaya kayo nasa church, bakit ba ang tao ay pumupunta sa church? May 2 dahilan po bakit ang tao pumupunta sa church. Unang-una, naniniwala siya na mayroong Diyos. Amen? Kasi hindi ka naman pupunta sa church kung hindi ka naniniwala na may Diyos. Pangalawa, ikay naniniwala sa Word of God. Sa mga pangako ng Word of God. Kaya ka umaatid ng church. Amen? So, ito na. Dahil sa puno na ang tao sa bahay, kung saan nandoon si Jesus, kaya di sila makapasok sa bahay. Grabe. Alam ng 4 na lalaki ito na kung madala nila ang kanilang kaibigan kay Jesus, sigurado na may gagawin si Lord. Just get closer to God, and God will do miracle. So, gusto ko sabihin sa inyo, kung gagawin mo ang iyong makakaya upang makalapit kay Jesus, this time, nasa church ka na rin lang, gawin mo na ang lahat ng paraan na ikay makalapit kay Lord. Amen? Kasi, once na makalapit kay Lord, 2 bagay mangyayari. Matutugunan niya ang inyong mga pangailangan. The Lord will supply your needs. Pangalawa, gagawa siya ng milagro sa buhay mo. Gumising ka na rin lang na maaga. Gawin mo na ang lahat para makatch mo ang Word of God. Alam niyo ba ang Word of God is only for someone
who are really open the ears and the heart na tanggapin ng Word of God. Kaya karamihan na hindi nakakatanggap ng milagro kasi hindi nila na-catch yung blessings ng Word of God. Kaya if I were you, when you attend the church, be attentive. Sabihin mo sa katabi mo muna na wala mo ng pansinan, wala mo ng usapan, kasi meron akong date kay Lord ngayon. Amen? Maganda yung church niyo, ha? Very intact, no? Ganda. Praise the Lord. So kapatid, ngayon, pag ikaw naman nakalapit kay Lord, kay Jesus, kaya niyang buuin na nasira mong buhay. Any broken relationship, any broken life, God can mend it. Kaya niyang baguhin, kaya niya ulit buuin. If you are present to His presence, pagagalingin niya ang iyong katawan sa anumang sakit na mayroon ka. Remember the book of Isaiah said, by His stripes we are healed. Sa mga latay ni Jesus, ikaw ay gumaling. And that is come from the Word of God. Kaya nga sabi ko ganun, kaya ka umatin ng church kasi naniniwala ka sa pangako ng Word of God sa Bible. Amen? At ito paniniwala mo ito mangyayari sa iyo. If you desire His face today, patatawarin ka niya sa anumang kasalanan mo. Whatever sins you have right now, si Lord lang po ang pwede magpatawad yan. Nakita rin natin ang kaibigang paralyzed man na ito, na punong-puno sila ng pananampalataya. Yung mga kaibigan niya, no? Kaya niya pagalingin ng kanilang kaibigan. Na they believe that the Lord Jesus can heal their friend. But the house was full. Sinabi doon. Pag sinabing house is full, so merong hindrance. Tama? Merong mga tinatawag na hadlang. The reason why hindi sila nakalapit. Unang-una, sabi doon, crowded. Punong-puno yung loob ng bahay. They couldn't come inside. Eh, siyempre, para-paraan lang yan para makalapit kay Lord. There was a hindrance between sa isang may sakit at ng kanyang kagalingan. There was a hindrance that separate the man in need for miracle. Marami. There was a hindrance that was in between sa isang nangangailangan at nagpapagaling na si Jesus. Ang layo kasi, ang layo niya. Siguro, they came from a distance place para lang makapunta kay Jesus. I believe baka yung apat na ito ay Kristiyano. Sabi lang ako, si Jesus nandoon. Kaya kang pagalingin ni Lord. Walang imposible kay Lord. Kaya binitbit nila yung kaibigan nila. Kaya tayo dapat bitbitin natin mga kaibigan natin. Let them also feel the blessings of the Lord. Amen? Let's talk about hindrance for a moment. Let's talk about things na pinahintulutan nating ilayo tayo sa Diyos. Maraming bagay yan eh. What are the things na nagiging dahilan upang hindi tayo makarating sa kinaroonan ni Jesus? Sabi ko nga, marami nakaka-attend ng church, pero paglabas nila, para bang hindi kompleto. Amen? Kailangan paglabas mo ng church, you are complete. You receive the blessings of the Word. You receive the blessings of the Lord. What are the things? Dalawang bagay. Unang-una, attitude. Pangalawa, pride. Attitude and pride. Paano yung attitude? Maaring inconvenient. Nabalitaan nila, ako hindi nakabit yung AC. Mainit. Inconvenient no? A little challenging to fit church into my lifestyle now. Kasi baka mamaya mabago yung buhay ko eh. Kasi alam niyo sa Cayman Islands, meron po akong siniran doon. Sabi niya ganun, Pastor Bong. Sabi niya ganun, ilang beses ko siya sinishira na matinding church. Sabi niya, Pastor, I know, pag umatin ako ng church, babaguhin ako ni Lord. Alam niya, babaguhin siya ng Lord. Eh sabi ko, ba't ayaw mong umatin ng church? Ayaw daw muna niya magpabago. Pero, time to time, the more you share the Word of God, the more they convince, no? Makonvince sila. Maring, inconvenient. Maring hindi fit sa lifestyle mo ngayon. Maybe you still have a darling sin na tinatawag. May mga bagay ka pang ginagawa na hindi nakakalugod kay Lord. Kaya minsan inconvenience sa'yo. Maaring tired ka na, nagtrabaho ka gabi, maaga ang church, 9 o'clock ang church, wala ka na lakas pumunta sa church. Or hindi ka makapunta kasi hindi fit yung oras sa'yo. I believe meron kayong church na ganito. Maybe magkakaroon din kayo ng second service. Third service. Fourth service.
Bay, kawawa naman si Pastor Bobby. Sa amin po, meron po kami, yung ating pong church sa JA1 Cayman ay nabili na po natin. Pero hindi naman po siya ganong kalakihan, pero it can fit also 110 person. So dahil po hindi na po kami magkasya minsan, nagkakaroon po kami ng second service. Isa sa morning, isa sa afternoon. So you can utilize as well. Kasi ito na po sa inyo na po ito, amen? Nirentahan nyo na to, so gamitin nyo po lahat dito. So, nais kong malaman mo na that you need Jesus to get to Jesus where He is. Kailangan makapunta ka kung nasaan si Jesus. Amen? Hindi lahat ng sumusunod kay Jesus during that time ay nakaka-receive ng miracle. Those only who are willing to receive the miracle. Kailangan mong i-push ang hindrance out of the way. Lahat yan, espiritu ng katamaran, na gano'n, no? Sabi nga sa JA1 Cayman noon, kasi minsan nalilate ibang kapatiran. Sabi ko gano'n, gawin nyo sa gabi, planchahin nyo na yung damit nyo. Tama? Sa mga babae naman, mag-makeup na kayo sa gabi. Para pagising nyo, okay na, di ba? Magpapalit lang ng damit. Kailangan mong i-push whatever the hindrances in your life. Kasi sayang. Si Lord gumagawa ng miracle. And you don't want to miss yung miracle na yan. Ngayon, si Jesus lamang kaya imit ang iyong mga pangailangan sa araw na ito. I believe in that. God can meet your needs today. Amen? Sa istorya, may lalaki, may sakit, yung apat niyang kaibigan, they push every hindrance out of the way to get to Jesus. Anong ginawa? Sinira ang bubong. It doesn't matter. Kita niyo yung desperate? Dapat tayo mga Kristiyano, we are desperate for the miracle. We are desperate for the move of God. We must be desperate yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. It wasn't convenient being carried on His bed. Tama, di ba? Yung taong yun, mahirap. Paralyzed ka na. Nakikita kang tao, tingin mo sa sarili mo, nakakaawa ka. Kasi hindi ka makakilos sa sarili mo. Binubuhat ka lamang ng ibang tao. It is very inconvenient sa kanya. Nakakaawa ang itsura niya. It was out of his way. Pero nagpunta pa din siya. Ikaw, maybe nagtrabaho ka kagabi. Maybe you're tired last night. Nakausap nga si brother doon, na sabi niya, Pastor, umabot nga kami dito hanggang alas 10 kagabi. Pero andito pa rin sila. Amen? He was tired and sick, but they came anyway. If you don't receive your miracle today, the Lord is going to give it to you some other day. It wasn't the right time, but they came anyway. Maaari pag ikaw yun, ala na, uwi na ako. Wala na, hindi na ako makalapit kay Jesus eh. Pero because of his desperate, alam niyo ba ang faith is all about desperation? Yung parang gusto mo talaga makuha, at kinaniniwala na makuha mo siya. And that is faith. At ang naging resulta, ano nangyari? Nakatanggap ang lalaking ito ng milagro kay Lord. Amen? He received miracle from the Lord. Why? Because he pushed the hindrances out of the way. Tinanggal niya. Sino ba naman may sakit na ayaw gumaling? Wala naman, di ba? Sino ba naman yung nahihirapan siya sa buhay? Wala naman may gusto ng gano'n. Pero you know the miracle working God right now. So all you have to do is push all the hindrances for you to receive the miracle of healing. The miracle of provision. The miracle of favor. Push the hindrances. It doesn't matter. Amen? O, di ba yung may ayuda nga? Pila-pila tayo, di ba? Sa Cayman Islands po, kasi hodang mayaman ka, mahirap ka, pumipila po sa ayuda. Kasi money is nothing that time. Sarado ang mga tindahan. Kailangan mong pumila sa government para bigyan ka ng pagkain. Because you are desperate to get food. Tama? And right now, you are desperate for your miracle. So, gawin natin kay Lord. Ano ngayon ang message sa umagang ito? I want you to catch, ano ba mensahe talaga? That every time the Word of God or Jesus was preached, meron po nangyayari. Unang-unang mensahe, Jesus offers salvation. Wala ba? Unang-una, si Jesus, nag-o-offer siya ng salvation.
And that is the most important. John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamagitan ko. And that is salvation. Salvation is very important to the life of a person. Kasi it is a matter of heaven and hell ang pinag-uusapan dyan. But because you will receive your salvation, ang punta mo ngayon ay sa langit. Let me see the hands na tumanggap na po kay Lord. Ang pakibaba po ulit. Sino yung first time siyang umattend sa ganitong klaseng gawain? O so lahat na po tayo ay okay. So pangalawa, punta lang tayo sa pangalawa. Pangalawa, the message of word every time it preach is Jesus is ready to forgive your sins. Ang mga kasalanan na nagawa natin ay patatawarin ni Lord yan. Kasi sabi dito, pagdating doon, dinala sa kanya ng ilang tao ang isang paralitiko na karalatay sa higaan. Kaya na istorya. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, lakasan mo ang iyong kaloob, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Di ba ang sarap nun? Na ikay patawarin ng Diyos. Alam niyo ba ang pagpapatawad ni Jesus sa panahon natin ngayon ay binubura ang iyong kasalanan? Unlike sa Old Testament, they call it atonement. Tinatabunan lamang ang kasalanan ng isang tao, pero kay Jesus, binubura ang iyong kasalanan. Kita niyo? Si Lord ay galit sa kasalanan. For them to forgive their sins during the Old Testament, they have to offer blood of animals. Ano ang ginagawa nila? Pero ang ibig sabihin po nun ay panandali ang pagpapatawad lamang ng Diyos. Kita niyo ha? Pag ang kasalanan niyo po ay tinabunan ngayon ng dugo ng isang hayop sa panahon ng Old Testament, ang galit ng Diyos ay nawawala. However, lumalabas ulit ang iyong kasalanan. Pero kay Jesus, iba. When you are asking for forgiveness from Jesus, binubuhusan ka ngayon ng blood of Jesus at tinatanggal lahat ng iyong kasalanan. At sabi sa Bible, hindi niya na matatandaan ang iyong mga kasalanan. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Sige, palakpakan na si Lord. Sabihin mo na, I am forgiven. I am righteous because of Jesus. Ito nga, ba't hindi ang ginawa ni Lord? Pangatlo, Jesus desires to offer hope. Si Jesus, gusto niya mag-offer sa iyo ng pag-asa. Sa 1 John 5:13-14, nabigay si Jesus ng pag-asa buhay sa lahat na nakikinig. Kung sino man ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan at may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos. Kita niya ha? Nung tinanggap mo si Jesus, the Lord gave you the rights to become children of God. John chapter 1 verse 12. Hindi niyo ba alam yon na pag tinanggap mo si Jesus, ikaw ngayon nagkaparte ng pamilya ng Diyos. And if you are part of the family of God, you can ask anything from the Lord. Kasi why? Ang Diyos natin ay King of Kings, Lord of Lords. At sa ibig sabihin nun, ikaw ay Prince at Princess. Amen? Kagaya ni Prince Albert. Amen? Tayo pa'y ganoon. So, pag ikaw naman merong karapatang ikaw nag-anak ng Diyos, anything that you can ask, sabi ni Jesus, anything that you can ask in my name, it shall be given to you. Strong word, shall. Pag sinabi ka ng shall, mangyayari. Ano daw, hingin mo sa pangalan ni Jesus, ito yung mangyayari. Sabi gano'n ni Jesus, marami sa inyo hindi nakakatanggap dahil hindi humihingi. But we're going to ask in the name of Jesus, the Lord is going to give it to you. Amen? Pangapat, Jesus is willing to meet your needs. Kita niyo mga kapatid, ang Word of God, pinipreach po yan sa church. If you're going to read the story of mga kanyang mga disciples, sila Peter, sila James, sila John, if you're going to read their story, they are preaching in the temple or beside the temple, malapit sa simbahan.
Kasi pag sa labas ka, wala kang maririnig patungkol kay Lord. Tama? O punta ka sa beer house. Meron bang mag-uusap daw tungkol kay Lord? Naku, ang galing ni Lord. Tagay. Alam mo, pinagpala ako ni Lord, pulutan ka muna. Hindi ba natin magandang usapan, di ba? Sa church, pinag-uusapan si Lord. And you can only hear the word of God in the church. Because why? This is the temple of the Lord. Si Jesus, si John, nagpagaling saan? Sabi nga sa beautiful door, ayun po yung templo. Amen? So people receive miracle when they are in the temple as well. Mas malakas ang presensya ng Diyos. Kasi why? This temple is the presence of the Lord. Amen? Yes, willing to meet your needs. Philippians 4:19, at buhat na hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So that's why lahat ng umaattend sa church, nare-receive nila yung blessings. Take note, needs ang sinasabi doon na hindi wants. Amen? Sumunod, Jesus offer to help your broken heart. Kung ikay pumunta ngayon na broken-hearted, hindi yun na-busted, ha? Hindi ganoon. Broken-hearted, meaning you have something heavy in your heart. Maybe problems, or maybe sickness, that's why you're broken. Maybe some member of your family ay mayroong problema, you're broken-hearted. Or maybe yourself as well. Maybe sa trabaho mo, maybe sa negosyo mo, medyo nagkaroon ng problema sa negosyo mo, you're broken-hearted. Or maybe your relationship, your family, your children, merong hindi pagkakanawaan. And I know and I believe, kaya kang ayusin ng Diyos ngayon. Si Lord ay kaya ayusin lahat yan. Kasi why? Luke chapter 4:18-19, ang sabi ganoon, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sabi ni Jesus, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga biyag na sila'y lalaya. So meaning, if you are, ano man yung kahirapan na bumabayo sa iyo, kaya palayain ng Lord. Ano mang kasalanan na nagpapahirap sa iyo, kaya kang palayain ng Lord. Kasi sabi niya gano'n, as sa mga bulag na sila'y makakita, ibig sabihin doon, kung ikaw ay may sakit karamdaman, kaya kang pagalingin ni Lord. Amen? Isinugo ko upang palayain ang mga inaapi. Next one. Jesus is willing to heal you from your sickness. Ano mang sakit karamdaman niya, kaya kang pagalingin ni Lord. Matthew chapter 4, verse 23. Nangaral si Jesus sa mga sambahan ng mga Hudyo at ipinangaral niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang iba't ibang uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. It doesn't matter ano man yan, sickness na yan, pagagalingin ka ni Lord. Sino dito yung naghahanap siya ng miracle ng Lord this morning? Do you believe that the Lord can meet your needs right now? Ako po'y naniniwala doon. Kasi why? 2 Corinthians chapter 3 verse 17 says, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord, there is freedom. Kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, merong kalayaan. Kalayaan sa kasalanan, kalayaan sa sakit karamdaman, kalayaan sa kahirapan, kalayaan sa anumang sitwasyon ng buhay, kalayaan sa sakit ng loob, ano man yan, kaya kang palayain ng Diyos. Kasi why? Because the Spirit of the Lord is here. Amen? Ang sabi rin sa John chapter 12 verse 32, when I am lifted up from the earth, I will draw all people to myself. Tinataas po natin si Lord dito sa lugar na ito. Amen? Are you blessed this morning? Amen. I don't know your situation right now, but one thing for sure, kaya kang gawan ng miracle ng Lord. If you're ready for the miracle, can we all arise? Tayo po tayo. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Ano kakantayin niya? Ano kakantayin niya? Waymaker. Kaya niyo ba yan, yung goodness of God? I know and I believe naging mabuti ang Diyos sa'yo. Amen. Hallelujah.
Kasi binago na Lord ang buhay mo. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Amen, Lord. I will sing of the goodness of God. God is you have been so, so good. Every breath that I have made, of the goodness of God. All my days, beauty of the day, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. You have been faithful, and all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. And I will sing the goodness of God. The story said, istorya sabi ganon, sabi ni Jesus dun sa may paralitiko, sabi niya ang kasalanan may pinatawad na. And then after that, nagkaroon ng miracle. At this time, can we all lift our hands and we're going to ask forgiveness from the Lord? If you already received the Lord, you can rededicate your life to Jesus. Sabi mo, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Natunay nga
nakilala kita sa mas malalim pa na paraan. Na tunay na ikaw ay gumagawa ng mga miracle sa buhay ng iyong mga anak. Sa oras na ito, na malapit ako sa iyo, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng kasalanang akin nagawa mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Patawarin niyo po ako. Linisin mo ko ng banal na dugo ni Jesus. Upang sa ganon, mabura lahat ng aking kasalanan. Salamat po, Panginoon. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Right now at this time, sabi ka na sa istorya, yung 4 na magkakaibigan, dinala na yung kanilang kaibigan na mayroong sakit. And the Lord did a miracle. And everybody was amazed because of that. At this time, kung ikaw ay merong inihingi kay Lord ngayon, o meron ka mga kaibigan, or miyembro ng iyong pamilya na merong sakit ngayon na hindi mo kasama ngayon, because I believe walang distansya kay Lord. God is everywhere. Kahit ang Diyos ay nasaan man yan, nasa ibang lugar man yan, malayo man yan, kayang pagalingin ng Lord. Kasi why? Because of your faith. Sabi sa Bible, without faith, you cannot move the hands of God. Ngayon, kung kayo nananampalataya, kagaya na nakita ng Lord ni Jesus, yung pananampalataya ng 4 na magkakaibigan na yon, inirender niya yung kagalingan doon sa kanyang kaibigan. Kaya sa oras ito, let's dip our hands. Okay, pag-pray po natin. Kung meron tayo mga pamilya sa ating mga pamilya, mga kaibigan, na ngayon ay maybe nakaratay sa hospital right now, or meron sakit na dinaranas ngayon, o mga bagay na kailangan ng prayer, why don't you pray right now? Sige. Kasi ang Diyos ay gumagawa ng miracle until now. I believe in that. God is never run out of miracle. Because He is the same yesterday, today, and forever. Sige po. Hallelujah, Lord Jesus. And if you are really desperate for the miracle of God, pinakita ng lalaking iyon na kanyang winasak ng kanyang mga kaibigan, yung bubong na iyon. If you are really desperate for the miracle of God, the altar is open for you right now. And I believe the Lord is going to touch you right now. Sige po, yung mga desperate na kailangan niya ng kagalingan, you can come. Ano ba ang inyong prayer kay Lord? Sige po. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, glorify your name. Sige. Challenge God right now. Push all the hindrances right now. Let the Lord show the faith that you have. Makita ng Diyos yung pananampalataya meron ka ngayon. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Oh, glorify your name, O Lord. Harabababa shakatabadahanda. Lobodo shikarababahaya. Oh, glorify your name. Oh, amen, O Lord. Let your presence flow right now, O Lord. Let the healing touch, O God of Jesus. Let the benefits of the cross right now flow in this midst, O God. Sa aming kalagitnaan. Let the power of the healing of the Lord. Lord, we declare that by your stripes, we are healed in Jesus' name. And then by the blood of Jesus, our sins are forgiven. Oh, glory, glory, glory. Lord, right now, lahat ng espiritu na nagpapahirap sa mga taong ito, Lord, binawasak namin sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Lahat ng bisyo, ano ang Panginoon yung nagpapahirap sa kanila, Lord, binawasak namin sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Lahat ng sakit na karamdaman ay binawasak namin sa pangalan ni Jesus. Dinideclare namin ang Diyos na makapangyarihan ang siya nagpapagaling sa mga taong umahanap ng milagro para sa kanyang buhay. Oh, glorify your name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, rabababa shakatabadahanda. Labada shikarababahaya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah, Lord. Maraming po salamat. Oh, thank you, Jesus. Come on, kung ang Diyos ay mabuti sa iyo, sabi mo, you are faithful to me.
so good. Every breath that I am, I will sing of the goodness. Come on, shout the goodness of the Lord. all my life you have been Yes, oh God, you are so good to us, oh Lord. all my life. You have been so, so good. In every breath that I will sing of the goodness of God. So, so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Let's pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa makapangyarihang, napakabuting, mabiyayang iyong mga salita na amin narinig sa umagang ito. Dalayan ko, Lord God, ito'y tumanim sa aming mga puso at magbigay, Panginoon, ng pagpapala sa bawat isa, O Lord. I pray, O Lord God, that the message, that the power, that the anointing, that the blessings of the message, O God, ma-receive ng bawat isa. Thank you, Jesus. Truly, Lord God, that you are the God who is always working for our miracle. To you all the glory and praises at lahat na nagmamahal kay Lord ay sumigaw ng Amen and Amen. Hallelujah.